Sarap. Sa mga problem ko pala na unti-unti kong natututunan dito sa pagbablog is yung unang-unang pagbubukas ng camera. Hirap. Hey! Ayun, papunta na kami ni Tim dun sa pupuntahan namin ngayon. At di ko alam kung sasabihin ko na ba sa inyo, pero ngayon may aayusin kami dito sa likod. Wait lang, i-atras ko muna. Ngayon, may pupuntahan kami ni Tim. Pupunta kaming Laguna at malalaman nyo in a while kung ano yung aming gagawin. Pero sa ngayon, road trip muna. So yan, papunta na kaming Laguna ngayon at hindi ko na rin i-gatekeep sa inyo kung ano yung pupuntahan namin doon. Pupuntahan namin doon yung bagong naming aso. Yeah! Excited. Hindi na nga ako makatulog kagabi. Shoutout nga pala kay Sir Sai. Yung aso na yun ay galing kay Sir Sai. Bigay niya sa atin. So kung kilala niyo si Sir Sai, alam niyo na kung anong aso yun. Pero mamaya makikita niyo kung ano. Thank you so much Sir Sai for entrusting us sa pag-aalaga sa kanya. So yun, galing pa siyang Cebu. At nung dumating siya sa amin, dinala kagad namin siyang Laguna. Tapos, bakit namin siya dinalang Laguna? Pinatrain namin yung aso namin sa isang trainer sa Laguna. Pinatrain namin siya ng basic and advanced obedience training. So, bakit namin pinatrain? Kasi, sa mga nakakilala sa amin, bumukod na kami ni Tin ng tirahan. Sa condo kami nakatira ngayon. For him to be able to adjust dun sa bagong titirahan niya, pinatrain namin siya. So, kasama sa basic and advanced obedience training is yung sit, down, stay, up, recalls, proper walking, at potty training. So, para pagdating sa amin, itutuloy na lang namin yung tinuro sa kanya. Hindi na kami mahirapan kasi alam namin sa sarili namin na medyo busy din kami ni Tin. Hindi, in a way na hindi namin siya maaalagaan pero maaalagaan pa rin namin siya. Busy kami na hindi namin siya matututukan pagdating sa training. Kung may nakakakilala sa inyo sa amin before, yung mga previous vlogs namin, napasama sa amin si Polar. Si Polar is a golden retriever. Bakit hindi na lang si Polar yung inalagaan namin? The problem is, hindi siya pwede dun sa condo. Kasi si Polar ay large breed dog at maliit lang yung tinitirhan namin ngayon. So hindi siya ina-allowed nung management. So pero don't worry, rest assured naman Polar is in good hands. Okay naman siya sa bahay. Doon siya, binibila namin siya ng treats, ng toys, tapos pag umuwi kami, nilalakad din namin siya doon and as much as possible, tinuturo ko pa rin at pinare-remind ko pa rin sa kanya yung training niya na ginawa namin before nung nandun ako. Ngayon lang, since may bagong work ni Tin, bago yung work ko, naisip lang din namin na hindi namin kayang i-train yung aso, but kaya namin alagaan. So, potty train na rin siya, which is yun yung isa sa mga pinaka importante para sa amin kasi since nakatira kami sa condo, wala naman kaming garden para pataihin siya doon. Naniniwala kasi kami na important din na i-train nyo yung mga alaga nyo. Hindi lang aso, pati pusa, ibon. Kasi hindi lang naman para sa inyo yun, but para sa kanila din as well. Dahil sila, for sure, is hindi naman nila naiintindihan din tayo, no?
So, kailangan dumaan sila ng matinding training para, alam mo yun, ma-develop nila yung proper manners at hindi kayo magka-problema parehas in the long run. Ang mahalaga kasi yung training para ma-develop yung character ng isang alaga nyo, mapa-aso, pusa. Mahalaga din socialization. Isa din sa part ng training niya yon, socialization. So, ngayon, dun sa training camp, kung nasaan yung aso ngayon, is marami rin siyang kasamang mga aso din dun. So, sinasanay din siya dun to how to properly react pagdating sa ibang hayop, ibang aso, ibang pusa, ibang ibon, manok. Actually, meron silang tinitrain dun na aso galit sa manok. Ang dami ng na-deads na manok. Pero, ngayon, kung ifa-follow nyo yung page nung trainer namin, is makikita nyo yung aso doon, kasama niya na yung manok sa loob. Friends na sila. So, yun, doon nade-develop yung character ng isang hayop. Pero, ayun, kakain muna kami ng lunch ni team. So, yan, hanggang dito na lang muna. At kita-kits tayo dun mamaya. Siguro yung montage ko ng konti kung saan kami kakain, pero bahala na. Peace! Bye-bye! Pag yan yun, mamaya tuturuan kita. Di ba kapag nalakad yan, tuturuan mo na kita. Kapag ang aso nauuna, pitik lang, nasabay lang yan. Ganun lang. Practice mo muna. Sa labas tayo. Oo, nasunod yan. Pakiramdam mo, di ba? Naglalakad ka. Yung aso, napunta doon, dito, pitik lang ko. Ano yan? Hindi yan hyper. Hindi hyper yan. Kailangan lang. Huwag mo titignan yung aso. Lalaro-laruin nyo muna, magre-reward tayo. Kaya nagbibigay tayo ng reward, paliwanag niya. Kaya tayo nagbibigay ng reward. Para maunawa ng aso na kailangan mong sumunod sa akin. Hindi ka kakain hanggat di nakikinig sa akin. Yun ang mangyayari dyan. Kala mo ganyan yan na tahimik, pero pag yan inasanay niyo sa inyo, titilaan ka na niya. Oo! Titilaan ka na niya. Akaroon na yan. Nakapagpahinga ka ba from Cebu? Tagalog ka ba? Naiintindihan mo? Hindi na Bisaya? Ganyan talaga kapag yung bago lang tayo. Tapos atras ka hanggang sumusunod siya. Yan! Lalapit na yan! Pasitin mo, tumayo ka. Lapitan mo, body language. Pasin lang kayo, alam niya. Huwag niyong iganin yung kamay niyo kasi pag ginayin niyo, kukuhanin yung kamay niyo. Pasin niyo. Body language. Lapitan niyo. Ayun! Kapag kayo mag-sit, body language o kaya anuhan niyo ng kamay. Pag tumingin sa kalang ang reward Ayun. Reward. Pag tumingin, ganito pag ano niyan mama, ang pagbibigay ng reward kapag tumingin, magbilang muna kayo ng 5 seconds hanggang 10 seconds. Pag nakatingin, reward. Para yung focus niya lagi nasa inyo. Ayan, focus yan. Ilangit na yun lang. Saka nakatingin eh. Sige lang. Ayun, reward. Alam mo bakit? Hey, we're back! Sorry, ngayon lang kami nakapag-update na ulit at nagtuloy-tuloy kasi yung training namin kanina at hindi na ako nakasabay dun sa sa trainer. Pero look what we have here! At nandito na rin kami sa bahay. Hey, parang pagod na pagod siya. Dapang-dapa. Dapang-dapa. Tulog na tulog. Pagod siguro siya sa biyahe.